Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito pong budget ng OVP, saka si SMR, si Sara, yung mga kasamahan niya dyan sa Kongreso. Sabi ko nga rito, muntik maisahan ng mga kaalyado ni VP Sara ang Kamara sa pondo nito. Bakit kanyo? Kasi po, sabi niya, may ilang miyembro ng Kongreso na nagmungkahi na bawasan pa ang budget ng OVP. At ang iba pa ay nagpanukala na gawing zero ang pondo ng tanggapan dahil sa kanyang hindi pagsipot. Ngunit tinanggihan ko ang mga ang mga mungkahing ito. Naiintindihan ko ang mga pagkadismaya. Sabi niya. Pero naniniwala ako na mahalaga pa rin magkaroon ng sapat na budget ng Office of the Vice President para magpatuloy sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Ang magiging budget para sa OVP ay 733 million na halos kapareho ng budget noong panahon ni Vice President Leni Robredo. Okay. Alam niyo sa SMR, ang bait-bait eh. Bait. Ito yung twist dito mga kapatid. Yung nagsuggest po ng bawasan pa yung 733 million 0.198 pesos na budget nila. Sa panig pa lamang ng Kongreso yan, wala pang Senado, di pa final yan. Marami pang dadaanan yan. Pero on their end, sabi niya may lumapit sa kanya, bawasan pa natin yung 733. Sabi niya. Kaya lang, ang tanong nga bakit sa kanya lalapit? Di ba? Nasa plenary na yan. Oh, and besides, hindi po miyembro ng komite. Di ba? Ng appropriation etong CSMR. Pangalawa, tapos na ang committee report. Kaya nga nandiyan na sa plenaryo. So ano ho naman ang mangyayari? What could defeat the plenary report? Siyempre, period of amendments. Di ba? So may nagsasuggest daw sa kanya na babaan pa natin. Tingin ko kung ikaw ay kongresista at yan ay plenary, ibig sabihin ng plenary na 315 congressmen, di ba, are entitled, di ba, to debate, to engage the defender of the budget. Doon nila dapat gawin ito, hindi pupunta sa speaker. So pinapakita nila na pwedeng mag-manipulate pala ng budget sa office of the speaker. Nakita niyo po, di ba? Papahiyain pa nila si speaker. Buti nagsalita. Ngayon, may nagsuggest pa rin daw, sabi niya, at ang iba ay nagpanukala na gawing zero ang pondo. Now, eto ngayon, tanong ko sa inyo. Ano po ang mangyayari? Magiging magkano? Eto ha, kung natatandaan niyo yung mga diniscuss ko. Magkano ang magiging actual budget ng OVP next year kapag ginawang zero ang pondo nito at na-finalize? Magkano ang kanyang magiging budget? Nandiyan yung sagot sa harapan. Okay? Correct, papainan. Akala nga, patulan di ba? Correct. Di ba? Yung previous budget nila na 1.8 million ang magiging actual budget ng OVP sa 2025. Hindi po zero, hindi po piso. Okay? Ganun yon. Pero, hindi po niya pinayagan. Kasi, mababaliwala po yung budget cut. Di ba? Di masaya pa rin po si Sara. Di ba? Napaka-utak nila, napakatuso. Kaya lang, hindi umubra na to the last minute, dyan po sa panig ng Kongreso, malusutan pa nila. Isipin nyo naman, malaking bagay ito. From 733 million, biglang magiging 1.8 million. O 1.8 billion, sorry, ang budget ng OVP. Dahil lamang doon sa technicalities. Diba? Oo. Yeah, that's correct. Ganun nga po yung mangyayari. Ay, nako. So again,
Eh, magaling, mahusay. Ano kaya reaction ni Inday ngayon, no? Diyan sa ano, sa nag-prevail yung budget cut na natirang amount isa 733 million pesos lang gagamitin. O 0.198 ang kanilang gagamitin. At yan, sabi niya dadalo siya sa Senate. Bakit? Ipagtatanggol niya na doon sa Senate. Alam niyo ho, palagay ko mas mainam sana dinaluhan na rin niya yung Kongreso kung dadalo rin siya din naman siya sa Senate. Bakit? Itatanong sa kanya yan nila Risa Ontiveros. Na Madam Vice President, bakit hindi niyo po dinaluhan yung Kongreso? At bakit ngayon nandito ka? Hindi po kaya ang dahilan ninyo sa kanila ay yun rin ang dahilan nyo para sa amin? Pero why you're here? Di ba? Mas mabigat po doon sa Senado. Oh. At least doon sa Kongreso, they have Gloria Arroyo, they have Marcoleta, 'di ba? Plus yung mga Davao congressman. Oh, na nakapanig pa rin sa kanila. Pero dito sa Senado, kamote yung mga kaalyado nilang senador. Hindi rin nila maaasahan si Alan Cayetano na ipagtatanggol sila. Bakit? Ginamit lang nila noong 2016 si Alan para makakuha ng boto ng mga dilawan. Aside dun sa mga loyalist, wala hong mga botong tinanggihan si Duterte noon. Lahat na sinalo niya. Oh. 'Di ba? Malabo. So dadaluhan nila yung pero plenary daw yung dadaluhan nila hinihintay na lamang niya yung schedule noon. Again, bakit plenary na naman? 'Di ba may mga committee naman din na magdidinig pa niyan. O bakit hindi mo harapin yung committee? 'Di ba? The same questions that she evaded in the House of Representatives are the same questions that will be asked to her in the Senate. So paano to? Titirahin din ba niya? Pupusitin din ba niya ang Senado? Po, tragis na yan. Pagka ganun, baka humangyari talaga nito, mas bumaba pa sa 733 million pesos. Ang budget nila. 'Di ba? Pag pinusit din niya yung Senado natin, nako. Sensya na. Talino yung BP natin Hindi ko naman sinasabing bobo, sabi ko matalino. Abogada yan 'Di ba? Yung mga Alipores naman yan, napakagulang pa. Oo. Ano yun? Si Amy, si Jinggoy. Kakampi nila yan, si Amy, si Jinggoy. Pero sa tingin nyo naman kaya, uubra yan dito kina Risa Ontiveros. Hindi nga makaporma si Amy diyan kay Risa No, parang si Sara lang yan after na ng pangyayari, doon na to magre-react naman, magpo-post sa FB. Okay? So yun lang. Gusto ko na ibalita sa inyo, tinangka nilang gulangan para maging malaki ang budget para dito sa Office of the Vice President. Hindi na magiging 733.198 198,000 pesos ang budget nito sa 2025.